Gold H4 potential head and shoulders pattern. Right, so let's talk about the trading plan. Ito yung naging resulta. It was a good trade. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Another exciting content guys. In this video, tuturuan kita kung paano ka magtitrade ng gold sa forex market. And also, makikita mo rin mismo kung paano ako nagtitrade. Yon. At syempre, ipapakita ko rin sa iyo kung paano ko natutulungan yung mga students ko sa Lifestyle Traders Academy, kung paano din nila ako masasabayan sa pagtitrade ko ng gold. So shout out sa lahat ng subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, lalo na sa ating Kolari commentator na to. Alright? So i-message mo ako sa aking Facebook page para bigyan kita ng pangkape mo. And also, make sure na nakasubscribe na kayo so that sa mga future contents natin, kayo yung mapi-feature ko dito at mabigyan ko ng balato. So sa lahat ng mga mahihilig diyang humingi ng balato, ayan. Gawin mo dapat. Subscribe, comment, mamaya sasabihin ko sa iyo kung ano yung instruction ko kung paano ka mapipili sa ating next na lucky commentator. And due to public demand, eto na guys ang hinihintay ninyo, trading tutorial kung paano ako mismo nag-trade ng gold. So unang-una, ano ba yung mga kailangan natin para makapag-trade tayo ng gold? Number 1, syempre, kailangan mo ng trading account. So go to this link, bit.ly/capital L, capital T, capital A, small letter G, small letter O, small letter L, small letter D. So yung link, ilalagay ko dyan sa baba sa description box at mapupunta ka sa page na ito. Peng! Ang lupit ng transition, di ba? Alright, so number 1, kung wala ka pang trading account, gamitin mo nga yung link na to at mapupunta ka sa page na to. Ilalagay mo lang dyan yung email address, gagawa ka ng password at higit sa lahat, ilalagay mo yung partner code. So take note, ang ilalagay mong partner code dito ay G7VYB. Yan ang ilalagay mong partner code. G7VYB. So yan ang partner code natin for this video. Paano naman kung meron ka ng trading account? Ang kailangan mo lang gawin is click mo lang yung login and then mag-login ka sa existing XM account mo and then click mo yung My Accounts and then sa kanan, click mo yung Open Additional Account and then click mo yung Real Account. And then dito sa platform, sa MetaTrader, piliin natin yung MT4 and then account type, click mo yung Standard. Leverage, okay na yan. Biscansi, okay na yan. Again, partner code. Ilalagay mo yung ating partner code na G7VYB. And then I declare and then continue. And then gagawa ka na ng password mo. And there, meron ka ng trading account. So kahit na meron ka ng existing XM account, gawin mo pa rin to. Magdadagdag ka ng account gamit yung partner code na sinabi ko dahil sa lahat ng gumamit ng partner code ay mayroon akong regalo mamaya. Sasabihin ko mamaya, abangan mo yung part na yon. Kaya kailangan magamit mo yung partner code na yan. So ngayon na meron na tayong trading account, ang next na gagawin natin is ilagin ito sa MT4 application sa ating cellphone. Kasi magte-trade tayo sa ating cellphone. And also, itong ginawa kong paggawa or pagdagdag ng account, pwede mo rin yan magawa sa cellphone. Kailangan mo lang talaga gamitin yung link na sinabi ko kanina. So sa cellphone mo, pupunta tayo sa App Store or sa Google Play para i-download yung MetaTrader 4 Forex Trading. Eto yan. Since ako syempre naka-install na, so i-open lang natin yan. And then ito yung itsura niyan. Okay, click mo yung My Accounts, click mo yung Get Started. And then makikita mo yung plus sign sa taas. Click mo yung Login to an existing account. And then dito, Find Broker, ilalagay mo ngayon dito yung server. So makikita mo dito sa nagawa nating account, ang server natin dito, ang MetaTrader server is, type natin dito, XM Global Real 41. Iba-iba yan ha. Hindi porket 41 yung nabigay sa akin ay 41 na rin sa'yo. Kaya kailangan alam mo yung server. Iba-iba yan. So click mo to. And then yung login is yung ating MetaTrader login which is 52348218. And then yung ginawa nating password. And then wait lang natin na ma-login. Connecting na siya ngayon. And there, nakalagin na tayo guys. So makikita mo dyan,
wala pa siyang laman. So, ang next na step na gagawin natin dito is lagyan na natin to ng pondo. So, meron nga akong ginawang content dito. Panoorin mo yan later kung paano ka magde-deposit via GCash. Kaya yan ang nire-recommend ko. GCash deposit kasi mabilis at madali. At the same time, kapag nag-withdraw ka via GCash din, mabilis din marireceive. Like, minuto lang, marireceive mo din agad yung withdraw mo. So, kapag funded na to, ready na tayo ngayon mag-trade. So, ang next na pag-uusapan natin is kung paano ba natin i-analyze ang market ng gold. And also, dyan papasok yung ating trading plan and trading strategy. So, ayun, punta tayo sa chart. So, this is my chart. Today is July 30, huling 2 araw ng July. So, this is very exciting kasi ang ganda nung ginawa ng market ng gold for the past few weeks. And also, ina-update ko yung mga students ko sa Lifestyle Traders Academy para alam din nila kung anong gagawin nila kapag tinrade nila yung gold. Ipapakita ko sa'yo. So, ito yung group chat ng Lifestyle Traders Academy students, no? Ang tawag namin dito is LTA Accountability Group. Kasi dito, nagbibigay kami at nag-exchange kami ng mga trade ideas namin. Lalo na ako. So, dito, like last week, Wednesday, nagbigay ako dito ng analysis ko dito. Sabi ko dito, Gold H4, potential head and shoulders pattern, bullish trend line break, tapos potential na merong break plus retest. So syempre, sa mga tinuro ko sa mga students ko, alam nila kung ano yung bias dito, which is sell. Kasi nagkaroon dito ng break ng trend line, tapos potential retest na nga ito, tapos meron pa tayong head and shoulders. So ang head and shoulders na chart pattern is a reversal pattern. So from bullish bias, magbabago siya ng trend kasi meron tayong reversal pattern. So, ang inahanap natin dito ay sell. So, dito nagkaroon kami ng mga chat, nagbibigay sila ng mga updates sila ng mga trades sila. So, eto, no? Kinabukasan, eto na nga, no? Sabi ko, nag-materialize ang head and shoulder natin. Kita mo naman, no? Kung nakapag-sell ka dito, ang ganda ng naging profit natin dito. Alright? And then, next na ginawa ko is in-update ko sila kung saan pwedeng pumunta pababa yung gold. Ito na yung mga zones. So, may mga price ako nilagay dyan, pero hindi yan yung mga specific price na target. So, just to give them idea lang kung ano yung, kung saang zone pwedeng pumunta yung gold. Minagmarka ako dyan ng 3. Kasi historically, ito yung mga merong mga parang significant price action dun sa mga area na yan, sa mga levels na yan. And then, next pa natin. So, sabi ko nga rito, head and shoulders is a reversal pattern. It happens sa H4. So, matinding reversal to. Pwedeng mag-retest muna to sa neckline ng head and shoulders, then drop again. So, ito yung tsura niyan. Okay? Sabi ko, pwedeng mag-retest. Diba? Sa neckline, ito yung neckline. And then, pwedeng bumaba papunta dito sa area na to. And then, ang next na nangyari, and then, ito na nga yung nangyari, guys. So, tinamaan na yung unang zone na minarkahan ko. Nasending ko sa kanila, of course. And then, sabi ko nga dyan, support 1 was hit and respected. Gagawa ng new lower high. Kasi, ang downtrend market, guys, di ba, it consists of lower lows, lower highs. So, gumawa na siya ng lower low. So, we're assuming na magkikreate siya ng panibagong lower high. Kung if this market is going to be a full blast na downtrend. At, sabi ko nga dyan, you know what to do, guys. Okay, so, when I said that, I'm pertaining na pwede tayong mag-buy or mag-sell on above. Mag-buy tayo dito sa support nga para makuha natin yung upward movement niya papunta dun sa trend line. Alright? And then, ayun na nga, umakyat siya. Sabi ko, let's see if this will be a breakout or a new lower high. Too early to sell. So, ayan guys, ina-update ko sila talaga, no? From time to time. Kumbaga, kung sinabi ko dito na nag-buy nga sila, nakuha mo yung move na to. Diba ngayon, nandito tayo sa trend line? Okay, nasa trend line tayo. So, kailangan natin maghintay if ito ba ay magkakaroon ng breakout, pataas, or re-respetuhin niya yung trend line para tayo ay bumaba. So, imagine if you are also in this group chat, nakikita mo kung ano yung pwedeng mangyari, di ba? So, well-guided ka. So, dito, marami nakakasabay dito ng mga students natin. So, ano bang next na nangyari? So, bumaba ako sa lower time frame, M5. Okay, 5-minute time frame. So, nag-create nga siya ng channel dyan. Alright? So, sabi ko, nag-sell ako dyan. Sabi ko, sell ako. Ganda ng breakout. Yung nangyari. Okay? Ayan nga yung nangyari. And then, eto na, no? Nag-create na nga siya ng panibagong lower high. Okay, sabi ko sa nila, guys, very clear ang ginagawa ni Gold. Pare-parehas tayo na nakikita dito, ha. Nag-update ako ng chart ko. Sana nakakasabay kayo sa trades. So, nakakatawa kasi nagsisasaya ng mga profit nila dyan, okay?
So, ngayon, ang tanong na lang dito is gagawa ba to ng panibagong lower high? Alright? So, dyan na ngayon papasok yung mga strategy natin. So, now, this is my chart. Ito na yung mga pinapakita ko sa group chat. So, dito ngayon, naglalaro si Gold. I'm focusing at this market structure. A downtrend market structure, guys. So, ang downtrend, it consists of high, low, lower, high, lower, low, lower, high, and then, potentially, in-expect natin na mag-create siya ng panibagong lower, low. At pag nangyari yon, yun ang inaabangan nating makuwang move kung gagawa siya ng panibagong lower, low. So dito, ang bias ko dito ay sell. Pero kailangan pa rin natin maging maingat kasi right now, nandito pa rin siya sa ating trend line area. Possible, pwede rin niya itong pwede siya mag-breakout dyan, mag-retest, and then umangat, dumiretso na umangat. So hindi porket na downtrend ang market na nakikita natin is agad-agad tayong mag-open ng trade. Kailangan natin syempre magkaroon ng trading plan, ng trading strategy. Kailangan natin sumunod sa rules ng ating strategy bago tayo mag-enter ng trade. So sa aming group chat, nag-update ako ng chart ko, pero behind the scenes nun, alam nila kung ano yung gagawin nila. Kasi nga, tinuruan ko na sila yung mismong trading strategy ko. So right now kasi, mag-aalas 2 pa lang, 2 p.m. in the afternoon. So wala pa ako nakikitang trade opportunity dito actually. So babalik ako mamaya, New York session, at doon ako mag-enter ng trade. At ipapakita ko mismo sa inyo actually kung paano ko iti-trade to. And maybe, maipakita ko sa inyo kung ano yung specific strategies na ginagamit ko pag tinitrade ko ang gold. Pero kung gusto nyo matutunan, step by step, rule by rule, kung paano ko ina-apply yung aking trading strategy. Kung gusto mong malaman yung mga trading strategy ko, of course, tinuturo ko yan sa Lifestyle Traders Academy. Ang tanong, may bayad po ba? Yes. But, may good news ako sa'yo. Remember, sinabi ko to kanina, dahil sa lahat ng gumamit ng partner code, ay mayroon akong regalo mamaya. Sasabihin ko mamaya, abangan mo yung part na yon. Kaya kailangan magamit mo yung partner code na yan. So, ang surprise, lahat ng gumamit ng partner code na sinabi ko kanina, ay meron akong big discount para sa inyo. Kung gusto nyo lang matutunan yung specific strategies ko. Kaya tapusin mo yung video na to para magkaroon ka ng idea kung paano ko ginagawa yung trading ko. Ngayon, kung magustuhan mo kung paano ako nagtuturo, kung magustuhan mo kung paano ko ina-apply yung strategy ko, at kung magustuhan mo yung magiging profit ko gamit yung strategy ko, then you can consider enrolling to the Lifestyle Traders Academy. So make sure na tapusin mo muna yung video na to. And if ever na maging decided ka na aralin ang mga trading strategies ko, all you need to do is to send me a message sa aking Facebook page at sabihin mo sa message yung keyword na enroll, followed by your MT4 ID, yung account na ginamitan mo ng partner code. Enroll, and then yung MT4 ID mo. In that way, alam ko kung saang video ka galing, which is this video. Para alam ko kagad na bibigyan kita ng big discount. So mamaya-maya, babalik ako dito sa market during your session, magla-live trade tayo. So dito kami ngayon sa SNR, bigla ang grocery lang. Ayan, are you happy? Yes! Yan. Akagandahan sa forex trading kasi hindi mo naman kailangan nakatutok sa chart sa laptop ng maghapon. Kung kailan lang may oras yung strategy mo, tulad ko, ang strategy ko nag-work sa gabi, New York session, ganyan. So, yun. So, yun ang ganda nito. So, tulad nito, ang isa sa pinaka-nagustuhan ko sa forex trading is kung magkano man to, kaya kong bawiin mamaya pag nag-trade ako. Yan! Gusto mo ba yun? Ayos! Alright, and now I'm back sa bahay. Kaagaling lang namin ng SNR, ng grocery, no? Namili ng biglaan. And New York session na, kaya ito, sumisilip na ako sa aking chart. So, let's talk about the trading plan. Okay, so basically, ito yung set of rules na hinahanap natin sa market kung saan nahanap natin yung mga condition kapag lahat ng mga rules na hinahanap natin ay present, we will enter a trade. So yun yun. Kumbaga dito papasok ngayon yung trading strategy. Ano ba yung trading strategy mo? Nag-work ba to sa trending market or sa ranging market? Ngayon, ano yung mga rules nung strategy mo? Dapat ba ito ay anong time frame ka mag-enter? And then ano yung specific candlestick pattern na hinahanap mo para mag-enter? Gumagamit ka ba ng indicators? Alright? So yun yung trading plan, trading strategy. So ngayon, paano ko ba ginagawa yung aking trading plan?
So, unang part ng aking trading plan is tignan ko yung higher time frame. Ano ba ang itsura sa higher time frame? In this case, nakikita nyo dyan, nasa 4-hour time frame ako, yan, for H4 or 4H, 4 hours. Ibig sabihin, isang kandila ay 4 hours. Alright? 4 hours ang isang kandila. So, sa 4-hour time frame, kitang-kita natin na healthy downtrend si gold. Okay, makikita mo yan, ayan, di ba? Healthy downtrend. So, right now, nandito si gold. So, maganda yung probability na siya ay lalong bumaba para mag-create ng panibagong lower low. Kaya ako, personally, dito sa H4 or sa 4-hour time frame, ang bias ko dito actually is short or sell bias. Pababa si gold. 9:23 PM na as of the making of this video. Okay? Kailangan natin syempre, during this time, kailangan natin tignan yung kung meron bang paparating na high impact news. So, pupunta ako sa Forex Factory. Ayan, Tuesday, July 30, 10 PM. So, that is almost 37 minutes from now. Merong news sa US dollar. Okay? So, mamaya-maya pa naman yan. Alright? So, pero usually, kapag ganyan, 30 minutes before the news, hindi na ako nag-e-enter ng trade. Ngayon, pag alam mo na ngayon yung bias mo sa higher time frame, okay, for example, H4, 4-hour time frame natin is sell bias. Hahanap tayo ng sell trade or sell opportunity sa lower time frame. In my case, ang ginagamit ko usually is 5 minutes. So, bawat kandila ay 5 minutes. Alright. So, ngayon, dito sa 5 minutes, ano ba nakikita natin dito? So, meron tayo ditong trend line, uptrend na trend line. Okay? Itong trend line na pababa, yan yung linya natin sa H4, di ba? So, mataas yan. Ngayon, sa 5 minutes, ano ba yung nangyayari? Meron tayo ditong channel. Okay? So, ayan. Okay. So, pwedeng mangyari dito is ganyan-ganyan siya, ganyan-ganyan, ganyan, tapos ganyan. Di ba? Okay. Baga, ang bias ko nga kasi is sell bias eh. Pero, hindi naman 100% tama ako. Pwede ring mali ako. Pag nagkamali ako, ganito ang magiging itsura niyan. Diba? Breakout siya sa pataas, konting retest, then boom. Okay? So, anytime, pwede rin ako mag-buy. Kung sa tingin ko, hindi sasang-ayon sa akin ang market. So, ngayon, since yung ating price, okay, ay nasa trend line. Okay, nasa ito, trend line to, di ba? At the same time, meron tayong resistance dito. Alam nyo na yung support and resistance, di ba? Okay, meron tayong support and resistance dito. Ito, previous support, turn resistance. Ito yan. So, tinas siya na ngayon. Okay? Yan. Tapos itong trend line na to, tinas siya pa to. Okay? Ayan. Okay? So, since ang bias ko nga is sell bias or short bias, di ba? Pwede ako mag-sell dito. Okay? Pero, hindi basta-basta. Kasi, syempre, meron nga tayong paparating na news. At the same time, titignan ko rin yung mga gamit kong indicators kung tutugma ba kung magsisell ako. At the same time, kailangan ko rin maghanap ng entry candle. Alright. So, ano ba yung mga entry candle? Ito yung candles na pag nakita mo, yun na yung parang signal mo. So, ako, usually ginagamit ko is engulfing candle. Okay, yan yon. And 3-line strike. Yan yon. Pag nakita ko yan, kung naman ang bias ko, boom, pasok. Basta all rules of my strategy ay present. So, yung mga strategy na ginagamit ko sa personal manual trading ko, of course, yan yung mga eksaktong itinuro ko sa Lifestyle Traders Academy. So, doon ko tinuturo yun. Siyempre, hindi ko siya basta-basta mababagsak dito sa YouTube kasi siyempre unfair yun sa mga students ko. Baka magalit, baka magselo sila. So, example ng mga strategy ko is itong dalawang chart na to. Alright? So, di ba sell bias ako from H4. Pero, yung strategy ko na nag-work sa 5-minute time frame, okay, ang bias nila ay bullish. Buy daw. Alright? So, ayan. So, hindi ako basta-basta makakapag-sell. Kasi, nakabuy eh. Tama dito. Ito. May lumabas na buy signal yung aking indicator. Kailangan ko muna maghintay ng isang solid na candle na pababa bago ko i-consider na mag-sell. So, yun. I think, hindi mo na ako mag-enter dito. Ayokong pilitin kasi baka matalo lang ako pag pinilit natin ng isang trade. Alright, I understand na kailangan kong mag-trade for the sake of this video, but yeah, I don't want to risk my money para lang ma-prove sa inyo na profitable ako.
So, ganun dapat guys ang mindset, no? So, huwag ka magte-trade for the sake of you just want to trade. Magte-trade ka if talagang may nakita kang opportunity. Pagka lahat ng rules yung strategy mo ay present, tsaka ka mag-enter ng trade. Alright? So, for the meantime, wala. Tapos, meron pang news 30 minutes from now. So, yeah. Maybe tomorrow is July 31. Hanap tayo ng opportunity. Sana meron para makapag-trade. If not, wala. Kung ano lang yung naging profit ko this month of July, i-withdraw ko. Alright? Kasi sa totoo lang, quota na ako for this month. No? Okay na ako sa naging income ko. Papakita ko sa inyo. Alright? Pero at least, nagkakaroon kayo ng idea kung paano ko tinitignan yung gold, kung paano ako nag-a-analyze ng gold, kung paano ko siya i-trade. Kaso hindi pa ako nakapag-enter ng trade. No? Sana bukas. Alright guys, so it's 10:07 in the evening and may unexpected na nangyari. Di ba sinabi ko nga na meron tayong high impact news and sabi ko hindi na ako mag-trade, but may nakita kasi ako kanina na tingin ko ay okay. Kaya kinuha ko yung trade na yun. Okay? So makikita nyo dito sa 5-minute time frame, nag-open ako ng sell trade. Unfortunately, hindi ko na-open agad yung camera para i-record at hindi ko na screen record. Pero ganito yung nangyari. No? Nag-sell ako dito dahil bumaba ako kanina sa 1-minute time frame. Makikita mo sa 1-minute time frame, itong part na to, ayan, paakyat siya kanina. Di ba? So, nag-create siya ng dalawang high. And tingin ko dito, isa tong divergence. Pag nilabas natin yung RSI, makikita nyo dito sa RSI, si RSI ay nag-create ng lower low. Pero si chart natin nagmuwa ng higher high. So, ang tawag dito is divergence. So usually, kapag ganito, ang kukunin mong bias is kung ano yung pinapakitang momentum ng RSI. In this case, pababa yung momentum ng RSI, kaya ako nag-sell banda rito. Okay? And yun na nga, sabi ko, whatever happens, tanggap ko, kasi alam ko mayroong paparating na news. And guess what? Pag-release ng news, eto na siya. No, dumire-diretso sa ating target. Actually, hindi siya TP hit, no? Minanual close ko siya sa part na yan, no? And yun, ito yung naging resulta. So, it was a good trade, pero hindi ko siya nire-recommend lalo na sa mga beginners kasi merong high impact news along with this trade. So, kaya nakuha ko siya agad ng ganong kabilis kasi sinabayan ko yung news. And since may idea ako so kung ano magiging resulta ng news because of the fundamental analysis, kaya malakas yung loob ko na mag-short trade or mag-sell. Sana yung next na trade ay ma-record ko na. Pasensya talaga, alam kong yung kung sino man makakaparoon na trader ay isipin gawa-gawa ko lang, but ito yung nangyari, hindi ko talaga na-record agad. Alright? So, yeah. It was a good trade. Bawi na yung pinang grocery kanina. Adios. Trader. And right now, nandito tayo sa Black Scoop, dito sa Tomas Morato. So, mag-e-enter tayo ng trade sa ating cellphone. Nakauwi na nga kami ng bahay after ng mga errands namin today. And pagsilip ko ng chart, ganito yung nangyari. So, right now, ito yung current balance ko nga. And syempre, ipapakita ko rin sa inyo yan kung paano i-withdraw yan, kung gaano kabilis ba or gaano katagal makakapasok yan sa aking bank account.